taon, kahit ilang milenyum pa ang dumaan, no? Kung mahabag siya, mahabag siya. Kaya po, sabi ng Bible, walang ibang regalo na pwede tayong tanggapin sa Diyos kundi ang kanyang mga kahabagan, yung kanyang awa. Alam niyo bang dahilan, mga kapatid, kung bakit may taong pupunta sa langit? Alam niyo po ba kung ano ang rason ng Bible dyan? Alam niyo po ang sabi ng Bible, pupunta lang tayo sa langit kung isa tayo sa mga tao na kinaawaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tanungin natin, no? Isa ba ako sa mga kinaawaan ng Diyos? Isa ba ako, no? Ngayon mga kapatid, baka tanungin natin, baka ang Diyos ay naaawa sa atin pero baka tayo ay hindi lumalapit sa Kanya, no? Pwede kasing ang Diyos nahahabag sa atin pero tayo may pride, ayaw nating lumapit sa Kanya, no? Kaya ang sabi ng Bible, may nakasulat na ang sino mang may kabigatan, lumapit sa Panginoong Jesucristo, no? Kung sino man ang may karamdaman, ang sabi ng Bible, kahit may karamdaman, lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Kung sino ang may mabibigat na suliranin, at alam niyo po ang pinakamabigat na problema ng tao ngayon, mga kapatid, kung ano? Hindi yung problema natin sa economy, hindi yung langis, kundi ito pa rin yung problema umiikot sa tao na kailangan pong i-deal natin. Alam niyo kung ano? Ito po yun. Kung yung puso natin ay malayo kay Jesus, no? Kung wala pa tayong pagkakilala kay Jesus, no? Wala pa tayong personal na relasyon sa Kanya. So mga kapatid, hindi rito pinag-uusapan kung tayo ay relihiyoso, membro ba tayo ng isang simbahan, tayo ba ay isang tao na mabait at moral. Ang pinag-uusapan kung si Jesus ay naghahari sa atin. Si Jesus ba ay nasa atin? Si Jesus ba ay nasa iyo? So yan mga kapatid ang issue dito. No? Hindi nito pinag-uusapan, pastor, mabait naman ako okay naman ako, no? Ang issue dito, Jesus, sino siya sa'yo? Kaibigan mo ba siya? Higit sa lahat. Panginoon mo ba siya? At itong pinakamahalaga, siya ba ang Savior mo? Pastor, tanong ko lang, baka may nagtatanong sa atin, saan ako dapat iligtas? Alam niyo kung saan? Sabi ng Bible, sa kasalanan. Amen ba mga kapatid, no? Ang tao kasi, tayo ay may kasalanan sa Diyos. No? Baka isipin natin, pastor, mabuting tao ko. Hindi po, no? Hindi tayo perfect, tayo po ay sinners. Makasalanan ng tao. Kaya nga, mga kapatid, ang problema ng mundo ay galing sa tao, galing sa puso natin, ano? Pastor, ano pong ibig sabihin ng kasalanan? Ang ibig sabihin ay, namumuhay tayo, ayaw nating magpasakop sa Diyos. Ang gusto lang natin na susunod yung sarili natin, iniisip natin na masaya ako sa sarili ko, magawa ko yung gusto ko, okay na. Pero ang sabi ng Bible, kung tayo ay hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung tayo po ay separated sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya po may sinabi ang Bible na ang sabi, makipagkasundo tayo sa Diyos. Di ba? Mababasa natin sa Bible yan, no? Sino man dito ang mga tao na wala pang commitment, no? Hindi pa natin kilala fully si Jesus. Ang sabi ng Panginoon, habang may oras pa, habang may panahon pa, ano ang sabi? Makipagkasundo kayo sa Diyos. So, mga kapatid, mahalaga pala yun, ano, na kapag tayo ay nasa Diyos na, yung kanyang awa ay sa atin. Sabihin na natin mga kapatid sa sandaling ito, no? Sa kaarawan ni ate, nawa, ang awa ng Diyos ay tanggapin ko sa oras na ito. Sige po, sabihin natin. Nawa, ang awa ng Diyos ay tanggapin natin. Tanggapin ko sa araw na ito. Lalo't higit yung kanyang mga kaawaan. Alam niyo po, may sinabi sa Bible na mahalaga, no? Alang-alang sa kanyang mga kahabagan. May tanong tayo. Nang mamatay si Kristo sa krus, ano ang kahulugan nun? Anong ipinapakita ng Diyos? Nahahabag ang Diyos ang makasalanan. Amen po ba? Bakit namatay si Jesus sa cross? Para ipakita na kailangan niyang mamatay para sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kasalanan kasi mapupunta tayo sa kapahamakan, no? Kaya may namatay, ibig sabihin, dinala niya yung ating kasalanan. Di ba mga kapatid, no? Dinala niya at ipinakita niya na mahalaga ang kaligtasan para sa tao. Ibig sabihin po, kailangan niyang mamatay para ipakita na nahahabag siya sa atin. Amen po ba? Alam niyo may mga tao, no, na tinitingnan si Jesus na parang ano lang, no, nahabag tayo sa kanya, nakikita natin siya, pero alam niyo po, pinakamahalaga dito, mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, sampalatayan na natin yung kanyang ginawa. Amen po ba? Sabihin niyo nga po, pananampalataya. So ang pananampalataya po, ang ibig sabihin ay
sinusuko mo yung buhay mo sa nag-iisang tagapagligtas. Amen. So ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo ay tinatanggap mo siya, namatay siya para sa iyo, para linisin tayo sa ating mga kasalanan. At alam niyo po sa Bible may simbolo, no? Bakit ba namatay si Kristo? Kasi sa kamatayan ng isang tupa, no? Kasi si Kristo inihalin tulad siya sa tupa, noong araw pag mag-aalay sa Diyos, kukuha ng tupa at yung tupa pinadudugo, no? Ginigilitan, mga kapatid, no? At pinadudugo. Kasi ang dugo ay sumisimbolo ng buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Buhay. So, ibig sabihin, kaya namatay si Kristo para ang buhay ay kanyang i-offer sa atin. So, may tanong ako, ang buhay ba ng Panginoong Jesucristo nasa atin, ha? Kung wala pa po, kailangan tanggapin natin yon. Amen po ba? Kasi mga kapatid, kung yung buhay na nasa atin ay buhay lang natin at wala yung buhay ng tagapagligtas, ibig sabihin noon, wala pa tayong buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang eternal life, makikita lang natin sa dugo ng kordero, no? Siya lang ang pwedeng magbigay nun. Hindi pwedeng magbigay ng eternal life ang morality natin. Isa-isayin na natin, ha. Hindi pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan ang ating simbahan, ang ating moral works, ang ating pagiging mabait, ang ating pagiging sa tingin natin mabuti tayo. Alam niyo po, ang lahat ng yan ay failure. Hindi tayo pupunta sa langit dahil mababait tayo. Okay mga kapatid, no? Ang tanging paraan ng Diyos na sinabi niya, yung dugo ng kordero. Kaya mga kapatid, kailangan pala magpahugas tayo sa dugo na to. Amen po ba? Kailangan malinis tayo, no? At yun mga kapatid, yung pagpapakita ng Bible na nahabag siya sa tao. Amen po? Kaya ang sabi ng Bible, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ipinakita sa cross. At ngayong Holy Week, tama po ba? Meron tayong pag-alala sa ginawa ni Lord Jesus. Amen po? So, mga kapatid, no? Sa ginawa ng Panginoon, paano tayo magre-respond? So, ang sabi, ialay natin ano pong sabi ng Bible? Ialay natin ang ating mga sarili. At ang sabi ng Bible, ang pag-aalay sa sarili, pag-aalay na buhay, ihahandog natin yung sarili natin, ang sabi, ito ang, karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ang pagsamba, hindi yung pagdalo lang sa isang simbahan at sasabihin natin, sumasamba ako kay Lord. Ang sabi ng Bible, pag-aalay ng sarili, pag-aalay ng buhay. Ihandog mo ang buhay mo sa Diyos. Yun yung pagsamba na hinihingi niya. Kaya alam niyo po, no, marami ang hindi nakakapasa sa tunay na pagsamba. Mga kapatid, no, hindi maraming church na hindi alam na ang tunay na pag-church ay to offer our lives as a living sacrifice. Kaya po, yung pala yung pagsamba na hinihingi ng Panginoon, Pastor. Tama, nasa Bible yan, no? Pastor, pag nasa church ako, dapat bang makinig ako? Tama. Makinig ako ng sermon? Tama. Dumalo sa gawain? Tama. At higit sa lahat, ano pong sabi? Ibigay natin yung ating sarili sa Kanya. So, mga kapatid, no? Hindi na tayo rito nangangaral na maging moral tayo, di ba? Yun ang susi para maging mabuti tayo. Amen po ba? So, baka may nagsasabi sa atin, Pastor, ang mga borela, may panahon na pasaway tayo. Tama, no? May panahon na matitigas ang ulo natin. May panahon na marami tayong kasalanan sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko lang ibahagi sa inyo ito. Alam niyo po ang ating angkan. Ano man yung profession natin ngayon? Kasi may rapper tayo, meron tayong, may doktor tayo. Alam niyo po ba ang profession ng angkan natin kung mga kapatid? Yung totoo, maglingkod sa Diyos. No? Tayo po ay mga libita. No? Siguro sasabihin ko yung word na isa tayo sa mga angkan na kinahabagan ng Diyos kasi marami tayong mga ninuno na naging pastor. Si Paquito Borella, si Manolo Borella, si Lorenzo, mga pastor yung mga lolo nyo, no? So, Pastor Dan, ikaw na lang yata yung pastor namin, no? Well, eto, ako nananalangin na hindi lang ako. Kanina kasi may word na si Ate Marisa na baka si Ate tawagin ni Lord. Pero alam natin ang pagiging pastor, si Ate Jessica rin nagpapastor din. Pero alam natin ang pagpapastor kasi talaga calling. Sabihin nyo nga po calling. Calling. So, tinawag tayo, hindi naman necessarily na hahawa ka ng church, di ba? Baka isipin nyo, pag pastor ba, pastor, hahawa ka ba ng church? Walang sabi ni naalala ko yung sinabi ni Martin Luther, no, na lahat ng Kristiyano may ginagawa na ministry, parang pastor din ang kanyang ginagawa. For example, ikaw,
ikaw ang mananampalatay sa pamilya mo, ikaw ang mag-aakay sa mga mahal mo sa buhay para makilala si Jesus. Hindi mo naman kailangan na magpastor eh. Tama mo ba na maging profesyon mo o bukasyon? No? Kundi ang sabi ng Bible sa atin, ikaw na Kristiyano, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Tama mo ba? Pwede kang umakay ng mga mahal mo sa buhay kasi ikaw ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, ang pagpapastor po talaga, bukod sa pagtawag yan, lahat naman tayo tinawag talaga. No? Para makilala si Lord Jesus at para akayin din natin yung mga tao pupunta sa Panginoong Jesucristo. Amen. So yun mga kapatid, no, sa birthday ni ate, ang aming panalangin ate sa inyo ay more birthdays to come. No? Practical prayer yan. Pangalawa, higit sa, ito po, yung ano pala, no, ito yung higit sa lahat, no? Ito yung una talaga, pangalawa lang po yun. Ang aking panalangin po sa inyo ay gamitin kayo ng Panginoon. Amen. Maging daluyan ng blessing. Amen. Sa family niyo po, sa inyong mga pamangkin, mga kapatid. At lahat din po ng aking mga kamag-anak na minamahal ay maging kagamit-gamit tayo sa panahong ito, no? Sa Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, wala pong magandang value na makikita natin sa family except sa bagay na to. Ang sabi ng Bible sa atin, sa atin si Lord, Jesus Christ. Basta tayo po ay binubuklod tayo ng, anong sabi ng Bible? Pag-ibig. Amen po? Anong sabi ng 1 Corinthians 13? Anong sabi ng 1 Corinthians 13? Anong pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa mga anak niya? Pag-ibig. Love. So, nawa ang ating family, mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po? So, mga kapatid, huwag tayo magkawatak, bagkos, mag-unite tayo para sa blessing ng Panginoon, para sa kanyang mercy, at para sa kanyang charity. Let us all stand po, tayong lahat. Let us pray. Pag-pray natin si Ate Ruby. Gusto ko mga kapatid, extend natin yung right hand natin kay Ate bilang symbol ng panalangin natin kay Ate Ruby sa kanyang 60th birthday. Praise God. Pwede niyo pong i-relax ka natin. So, ayan po. Oh, para maging healthy si Ate. Opo. Amen. So pag-pray natin sa atin, hallelujah. I-atin natin hallelujah. Let us pray, Father. Dakilang Ama sa langit, Father in heaven, sa buhay ni ate, binigyan niyo siya ng mahabang buhay, Amen. binigyan niyo siya ng panibagong buhay, 60th birthday. Alam namin, Father God, na tumatanda lang ang numero. Pero ang puso namin, Father God, naniniwala kami no, na ito'y nananatiling makapangyarihan dahil, Father God, ang pinakamahalaga po sa kaarawan ni ate ay ang inyong habag ay nasa kanya, ang inyong mga mercies. Kaya, Father, si ate po, i-bless nyo, pagpalain niyo po siya, ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga pamangkin, ang kanyang pamilya. Ama, salamat dahil inuna kayo ni ate. We seek your kingdom first. And we believe that all the things that she needed shall be added unto her. Yes. Ibibigay sa kanya ang lahat ng bagay na kailangan niya dahil inuuna niya kayo. Kaya Ama, pagpalain niyo po si ate, gamitin niyo po siya for your kingdom, gamitin niyo po siya for the gospel, gamitin niyo po siya for the grace of the Lord Jesus. Amen. Salamat Ama na ngayong Lunes Santo po ay sinimulan namin ang araw na ito para magpasalamat sa inyong biyaya. Pagpalain niyo si ate, pagpalain niyo po ang kanyang buhay, gamitin niyo po siya sa inyong biyaya, at kaming lahat na nandito, pinagpe-pray namin siya na ang kanyang buhay, Ama, ay maging fruitful, maging meaningful, at makapag-glorify sa pangalan niyo. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Happy birthday To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.